Okay, so sasagutin na natin dito mga idol kung bakit napakamahal ng gagastusin natin kapag tayo ay solar ng isang 1 horsepower na inverter type na aircon. So meron kasing nag-inquire sa atin mga idol. Ang gusto niyang paganahin is isa lang na 1 horsepower na inverter type na aircon. So yun lang daw, wala nang iba ang pagaganahin niya sa kanyang solar, no. So syempre, ang binigay kong aparato is yung 3 kilowatt 24 volts natin, which is yung ginawa natin ng tutorial. Ito. Ngayon mga idol, nung naibigay ko na sa kanya yung mga specification ng materials na kailangan niya at kung magkano ang total na magagastos niya, is medyo nagulat siya kasi nga 1 horsepower lang naman na aircon yung pagaganahin niya. Bakit napakalaki ng kanyang gagastusin, no? So syempre tayo in-explain natin, kaya lang medyo hindi na ata nakausad yung kanyang isip dahil nga na mental block siguro siya sa kanyang presyo na narinig or nabasa sa message natin, no. So ang total kasi na magagastos nyo mga idol kapag kayo ay magpapaandar ng isang 1 horsepower na aircon is a total of 110,000 pesos. 1 horsepower lang na inverter. Ngayon, sabi ko kasi mga idol, in-explain ko sa kanya kung bakit ganon kalaki. So, syempre, ganito kasi yan mga idol. Dahil nga sinabi natin na ang kayang paganahin ng 3 kilowatt 24 volts na aparato natin is 1 horsepower na inverter type, which is yung kanyang request na gustong paganahin. And then, may mga ibang bagay pang kayang paganahin, kagaya ng ref, TV, ilaw, rice cooker, electric fan. So, yun yung sinabi natin. Pero ang pinagpipilitan niya mga idol is aircon lang talaga. Aircon lang yung gusto kong paganahin. So, iniisip niya siguro, kung aircon lang is baka bumaba pa yung kanya magagastos. So, hindi kasi ganun yon mga idol, no? Hindi ganun yon. Kung aircon lang ang gusto yung paganahin, hindi po kasi ganun yon mga idol. Meron at meron talaga kayong iba pang mga appliances na mapapagana na parang kumbaga freebies na lang ng inyong solar setup, no, na kayang paganahin. Kasi ganito nga yung napakasimpleng explanation niyan mga idol. So iuulit ko na lang din sa inyo kung ano yung in-explain ko dito sa nag-inquire sa akin para magkaroon din kayo ng knowledge sa mga gusto mag-DIY or sa mga viewers natin na pinag-aaralan ang solar sa mga kanilang pagaganahin na appliances, no? So ganito kasi, ang 1 horsepower na inverter type ni aircon mga idol ay umaandar yan between 1000 watts to 800 watts. So sabihin na lang natin na ganun, no? So, hindi kasi pare-parehas lahat. Yun yung kanyang stable na running time kung naabot na niya yung lamig ng inyong kwarto. So pwede pa yung bumaba, siguro nasa 400 to 200 watts, I don't know. Pero bago kasi umandar ang ating aircon na 1000 watts na inverter type na merong 1000 watts na specification, sabihin na lang natin, is merong surge power yan mga idol na times 3. So lahat ng mga demotor mga idol is merong ganyang startup power. So yun kasi yung kailangan ng appliances or aircon para umandar sa kanyang pinakaunang andar, or yung kapag umandar na yung compressor ng ating aircon mga idol is buwelo kasi yan. So yung buwelo na yun is times 3 yung kakainin niyang power, no. So kung yung aircon nyo is 1000 watts, so times 3 yun, 3000 watts. For split seconds, sabihin na lang natin 3 to 5 seconds. Ngayon, yung aparato kasi natin na ino-offer o yung madalas na ginagawa, which is yung ginawan nga natin ng tutorial, is 3000 watts, 24 volts. So, meron pa yung konting adjustment para sa peak power. So, yun, kayang-kayang i-handle yung startup or yung surge power ng ating aircon, mga idol, na 1000 watts, which is 1 horsepower na inverter type. Ngayon mga idol, kapag nakuha na niya yung times 3 surge na yun, yung peak power na yun is bababa na yan. Sabihin na natin nasa 1000 watts, pababa na yan hanggang sa lumamig na yung kwarto na pinapalamig ng inyong aircon is
Bababa na yan hanggang mag-steady na yan. So pag nag-steady na yan mga idol, dun na papasok yung mga freebies na appliances na kaya pang paganahin. Kasi nga, out of 3,000 watts yung capacity ng ating inverter na 3 kW 24 volts na SRNE. So yung running time na lang ng aircon is sabihin na natin 300 watts. So meron pa kayong malaking room na capacity ng inverter na pwede nyo pang magamit, which is yung in-explain ko nga kanina na mga ilaw, ref, washing machine, electric fan, rice cooker. So ganun yun mga idol. Freebies na lang yung mga ibang appliances na kaya pong paganahin kapag ka nasa minimum working condition na yung ating aircon. So hindi mo pwedeng sabihin na aircon lang mga idol kasi matutulog yung remaining capacity ng inyong inverter. Pero it's your choice pa rin kung gusto nyong paganahin yung iba pang appliances, kung yung battery nyo is gusto nyong ma-solo lang ng aircon, no? So ganun yon mga idol. Yun yung napakasimpleng explanation nun kung bakit napakalaki ng capacity ng inverter na binibigay natin kahit na aircon lang yung gusto nyong paganahin. And then syempre magdo-domino effect yan sa inyong battery. So dapat tutugma rin yung battery na gagamitin nyo dun sa hihilingin yung appliances na gusto yung paganahin. So hindi pwede kasi mga idol na 100 AH lang. Pwede pa sa 200, pero ang recommendation ko pagka ganitong kalaking appliances ang pagaganahin nyo sa solar, no, is 300 AH mga idol. Kasi nandito yung BMS or pinakamataas na BMS na applicable para dun sa 300 AH na battery. So meron dapat kakayanin ng BMS na battery mga idol yung discharge ng appliances na paandarin nyo. So dapat nasa 150 to 200 ampere discharge capable dapat yung BMS nyo mga idol. So medyo pricey kasi kapag ganitong kalaking battery na yung gagamitin natin sa ating mga solar setup. Pero yun kasi mga idol yung pinaka-standard kapag ganun kalaki yung appliances na paandarin nyo. So syempre kapag ganun kalaki yung battery na ilalagay nyo, 300 AH, hindi naman pwedeng 2 piraso, 3 piraso lang na solar panel yung ilalagay nyo. So ang recommended ko kasi dito mga idol is 6 na pirasong solar panel na 580 watts or 590 watts na solar panel, no, para ma-accommodate yung aircon niya or yung paggamit niya ng aircon during daytime. At the same time is meron pang may charge or may ma-charge pa yung kanyang battery, no. Kaya inabot ng ganong kalaking presyo yung kanyang estimation ng kanyang solar setup. So sa mga naguguluhan dyan, sana itong video na ito is nakatulong sa inyo na maintindihan mga idol kung bakit ganun lang kalaki or ganun kalaki yung inyong magagastos kung gusto nyo magpagana ng isang 1 horsepower na inverter type na aircon. So hindi po kasi basta-basta yung ating paandarin mga idol. Hindi ko mo aircon lang naman lang. So hindi po ganun mga idol. Yung lang natin na inverter na aircon is merong surge power. So yun nga yung in-explain natin mga idol. So ito na mga idol yung ating ready to wall mount solar setup. Yan. So tinetesting natin ngayon dahil palabas na ito. Pwede na tong i-out sa nagpagawa. So syempre gagawin na rin natin ng video para sa inyong lahat kung ano ang pinapagana natin dito. Siguro naman naririnig nyo na kung ano yung pinapaandar natin dito. So ito yung ating aircon na 0.6 horsepower na non-inverter. So papakita ko sa inyo yung ating running watts. Ayan, no? So running tayo ng 614 watts gamit yung ating 100 AH na Life of 4 battery. So siya nga pala, sa mga hindi nakakaalam, ito ay 24 volts, 3 kilowatt na solar setup. So ito yung kaya niyang paandarin isang 0.6 horsepower. So kung 600 watts ang isang 0.6 horsepower, pwede ka pa yung magpaandar ng isa pang 0.6 horsepower or at least kahit 1.5 horsepower. Kaya nga lang kapag ganun kataas yung aircon na paandarin nyo, I suggest na gumamit kayo ng inverter type.
Pero much better naman kung inverter type ang mga aircon na paandarin nyo kasi hindi siya ganon kalakas kumonsumo, no. So dito mga idol, dahil nga meron pa tayong 2,500 watts, so pwede pa kayo dyan gumamit ng washing machine, pwede pa kayong gumamit ng rice cooker, electric pan, ilaw. So ayan, kahit magsabay-sabay. Huwag lang kayong magsasaksak ng mas mataas pa ng 2,000 watts tapos magpapaandar kayo ng aircon or rice cooker. So yan, oh. So hindi pwede. Dapat meron pa rin kayong konting time management sa paggamit ng solar setup. Hindi porket naka-solar na kayo, sige na lang sa saksak, no. So magkakaroon pa rin kayo ng time management dito. So dito mga idol, nakikita nyo battery lang yung pinapaandar, yung nagpapaandar sa ating aircon. So kung meron kayong solar panel na minimum kasi nito na pwedeng solar na pasok na solar panel is 4 na pirasong 550 watts or 590 watts na solar panel, no. Minimum yan 4. So kung meron kayo niyan daytime, wala kayong problema sa aircon kahit maghapon kayo niyan. Sa gabi lang kayo medyo magkakaproblema kung ang battery nyo ay maliit lang kagaya nito 100 Ah. So siyempre kung aircon pa under nyo, saglit lang yan. Ayan, so sa mga interested na magpagawa ng mga ganito nga ready to wall mount na solar setup, i-PM nyo lang ako mga idol at sasagutin natin yan. Basta hindi tayo busy, kaya lang ngayon medyo busy tayo. Pero mag-PM lang kayo or mag-comment kayo sa video na ito na nag-PM kayo sa akin para makita ko kung sino yung mga interesado. Okay. So ayan, ready to ready to pick up na ng ating client na nagpagawa. So ayan, swabing-swabe, oh. Alright. So sa mga gustong mag-inquire ng ating ready to wall mount solar na aparato, 24 volts, 3 kilowatts, hybrid off-grid na SRNE, ilalagay ko dito mga idol yung ating contact details. Kung gusto niyo mag-inquire, pwede kayong tumawag, pwede kayong mag-text at magtanong kung magkano yung ating aparato. So hindi kasi pare-parehas mga idol, no. Yung presyo natin dahil nga sa mga nag-i-inquire sa atin is customized. So tinatanong nila kung tinatanong ko kasi kung ano yung mga appliances na gusto lang paganahin. So doon natin binibase yung presyo. So nagkakaroon ng revision or customize yung solar aparato na gusto nilang klaseng solar setup, no. So yun lang, I hope nakatulong ang video na ito mga idol na malinawan ang lahat, no. So sa mga gustong mag-DIY, ito meron naman tayong tutorial dito, hindi naman natin pinagdadamot. Pasensya na kayo mga idol, no. So meron kasi akong mga nabasang comment na bakit hindi ko pa daw nilagay yung presyo, no. So ito kasi na aparato na ito is nasa 39.5 yung aparato na ito na nandito sa ating tutorial, no. So siyempre kung materials lang yan, less pa yan. Dahil nga dito sa 39.5 meron na tayong labor dyan mga idol, and then mga transportation fee, so mga ganyan. So sana naman maintindihan yung mga idol, no, yung ano natin, kasi hindi naman madali yung paggawa ng aparato, time consuming din, hindi naman natin minamadali yung paggawa ng ating aparato, no. So matagal-tagal din tong ginagawa. And then medyo malayo rin tayo sa syudad. Kapag mayroon tayong bibiliin ng mga materials, so gastos yan sa gasolina. Mahal pa man din ng gasolina ngayon mga idol. So yun yung ating presyo, 39.5. So pera pa yan sa shipping fee. Kung medyo malayo kayo sa area ko, Nueva-Vizcaya kasi tayo mga idol. Kung malapit naman kayo sa area natin or area ko is pwede nyo naman yung pick upin mga idol dito sa area ko, no. So walang problema dyan. Available din tayo mga idol sa 5 kilowatt, 6 kilowatt na 48 volts. So ayan, so kung malapit nga kayo sa area ko, pwede kong i-install yan sa inyo. Pero syempre magkakaroon yan ng service fee mga idol, no. So yun lang. Ayan, meron na nga rin pala tayong tutorial mga idol ng 48 volts na 6 kilowatt using DE hybrid off-grid on-grid na inverter, no. So kompleto na yan.
So siguro sa next video natin kapag nagkaroon tayo ng oras ulit, no. So gagawa naman tayo ng video tungkol dun sa parameter setting. So dito sa 24 volts na 3 kilowatt, kompleto na yan. Meron na yung parameter settings na tutorial. Hiwalay nga lang. And then meron na rin tayong demo ng video ng mga yan. No? So kalkalin nyo na lang mga idol dun sa ating video. So nagpapasalamat ako, taos puso ako nagpapasalamat sa inyo sa mga solid na subscribers natin, sa mga bumabalik na nanonood dito sa ating mga videos para matuto sa pagdi-DIY. So maraming salamat sa inyo mga idol. And then so yun. Thank you sa inyong pag-aabang sa ating mga uploads na video. So thank you mga idol. And then happy DIY sa ating lahat. Okay?